Ave Maria! Noche Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At ngayong linggo ito, Brother Albert, ay meron tayong ipinagdiriwang dalawang importante sa ating Santa Iglesia. Unang-una sa lahat ay ang kapistahan ng exaltation o pagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po ang araw na ito ng linggo sa atin. Tayo po ay huwag makakalimot na itampok ang ating Panginoon sa pamamagitan ng krus ng pagliligtas. At ang ikalawa, Brother Albert, ay ika-70th birthday ng ating Santo Papa, Pope Leo XIV. Yun. Happy birthday po sa mahal nating Santo Padre, Pope Leo XIV. 70 na, no? Yes. 70. Hindi halata. Hindi halata. Kasi tawag dito, nag-gym yan. Opo. Matikas. Tama po. Hari nawang pagkalooban ng Panginoon ng mahabang buhay ang ating Santo Papa Leo ika-14. Amen. At syempre, dahil binanggit mo yan, Brother Albert, isa pang pagdiriwang sa malapit kong kaibigan, actually kumpari ko to, si Reverend Father Nesel Oliveros Lirio, ang kura paroko ng Santa Cecilia dyan po sa Palayan City, Nueva Ecija, nagdiriwang ng kanyang 23rd sacerdotal anniversary, ordination anniversary. Father Sel, happy 23rd sacerdotal anniversary. Ikaw ay pari ni Kristo magpakailanman. Amen. At siyempre, sa mga may kaarawan ngayong araw na to at sa mga susunod na mga araw, sa buong buwan ng September, ay maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Okay. So magsimula na tayo ng ating pagtalakay, Brother Albert, no? Unang-una sa lahat, dahil ngayon ay pagtatampok, no? Exaltation ng cross, Holy Cross. Maraming mga protestante ang kumukundina sa atin. Kayo mga Katoliko, ang dami niyong inventong mga aral. May pa-cross-cross pa kayo, may pa-sign of the cross pa kayo. Ano ba yung mga yan? Okay, paliwanag po natin. Alam niyo po ba, ang ancient Christian, hindi po sila naglakbay sa kanilang pananampalataya na hindi gumamit ng mga simbolo. At nung unang panahon, primary symbol na ginamit ng mga unang Kristiyano ay ang isda. Isda na ito po ay tinatawag na igtus. Related doon sa Mateo 4:19 kung saan ang Panginoon sa Kristo pinakita niya yung pagiging isang mangingisda, no? At itong igtus, ito'y symbol ng isda. Pag gano'n, no? Walang anyo yan. Pag gano'n lang, gano'n mo lang, parang isda, no? Parang drawing ng mga kinder elementary tayo. Yan po ay ginamit ng mga sinaunang Kristiyano during the persecution for the quick and discreet identification. Pagka meron kang parang ganung isda, at ikaw nakita ko may ganon, nagkakaintindihan tayo, identity natin na ikaw ay isang Kristiyano. Yes. At ako rin ay isang Kristiyano. Kaya nung unang panahon, hindi natin pwedeng sabihin na hindi gumamit ang mga unang Kristiyano ng anumang tatak o anumang simbolo. Napakahalaga po iyan. Bukod sa isda, Brother Albert, ano pa yung mga naging common na symbol ginamit ng mga Kristiyano para sa kanilang pagkakakilanlan? So, magbibigay po tayo ng tatlo. Yung isa, yung kordero or yung lamb or yung tupa. Tupa mismo. Pangalawa, tinapay, at ang pangatlo ay ang wine or yung ubas. Hindi, magkasama yan. Yes. Partner yan, yung tinapay at saka yung ubas. Partner yan. At yung pangatlo, yung letra. Ano yung letrang yon? Alpha and Omega. Sa simula at sa wakas. Yan nakalagay sa Revelation yan. Na ang Panginoong Hesukristo ang una at ang katapusan. Bukod dyan, meron din silang ginamit. Alam mo ba na ginamit din yung Chiro? Ito yung P, tapos may X sa ilalim. Ang tawag po dyan ay Chiro. Christogram po ito na ipinapakita yung dalawang letrang Griego, no, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang isa pa, ano pa, Brother Albert, yung isa?
Angkor. Angkor. Yung, ano yung tawag dyan sa barko? Yung angkor. Ano ba Tagalog yung angkor? Parang kawit, ano? Angkla? Angkla. Opo, angkla. Di ba? Yung pag ang barko nasa nakahimpil, ay ihahagis yung angkor, yung angkla. Bakit? Para maging stable yung barko. Tama. Hindi siya tatangay-tangayin ng kung anumang alon o kung anumang mga malalakas na hampas ng dagat, di ba? Marami pa po 'yan. Meron pa pong rainbow, ginamit ang rainbow kasi ang rainbow ay sumimbolo naman sa covenant ng Diyos nung ginunaw ang sanlibutan. Nariyan din po yung apoy, nariyan din po yung kandila, nariyan din po yung nativity scene. Kaya ho, ang mga lumang Kristiyano, sinaunang Kristiyano rather, hindi po yan naglakbay sa kanilang pananampalataya na parang walang hangin lang, wala. Meron silang mga palatandaan, meron silang mga simbolo. Hanggang na-develop na yan, at ito nga dumating na sa point na meron na tayo ngayon ang krus. Bakit? Sapagkat kung atin pong babasahin sa Galatia chapter 6 verse 14 at sa Pilipos chapter 3 verse 18, maiintindihan natin doon ang sabi ni Apostol Pablo, "Huwag nawang mangyari sa akin na maging kaaway ako ng krus ni Kristo. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ni Kristo, sapagkat ang mundo ay patay na para sa akin." Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Wala akong ibang ipagmamalaki kundi ang krus ni Kristo. Kaya tayo mga Katoliko, kapag nag-sign of the cross tayo, wala tayong ipinagbabantog o ipinagmamalaki kundi ang krus ng ating Panginoong Jesucristo, kasabay yung pag-usal natin, yung invocation. Ano yung invocation natin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Di ba? Napakahalaga. Sapagkat, ang sabi ng aklat ng Roma, sabi ni Apostol Pablo, ang tatawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Ayun. Alam niyo po mga kapanalig, kahit to sa batas trapiko, alam na alam yan ni Brother Angelo Dueñas, na isa sa pinakamahusay na car dealer dyan sa Tarlac City, no, yung AB Dueñas. Aba, pag gusto nyo ng mga second hand, mga dekalidad na sasakyan, punta kayo sa Tarlac City. Hanapin nyo lang po si Brother Angelo Dueñas. Makakatagpo kayo ng magagandang sasakyan. Anong relasyon yan? Kasi, kapag ikaw ay may sasakyan, dapat marunong ka sa mga traffic sign. Sapagkat pag hindi ka marunong sa traffic sign, ano mangyari sa'yo, Brother Albert? Wala kang lisensya. Hindi lang lisensya. Pag wala kang alam sa traffic sign, possible, lagi kang may huli. Lagi kang may tinatawag na traffic violation. Kasi pag hindi mo alam ang mga sign ng trapiko at isa kang 80-80, disgrasya ka, yari ka sa DOTR at sa LTO. Di ba? So, ganun lang yan. Kung ang traffic sign ay mahalaga, how much more sa ating pananampalataya. Kaya tayong mga Katoliko ay mayroong sign of the cross, tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, wala tayong ibang ipagmamalaki kundi ang krus ni Kristo. Galatia 6:14. At huwag nawang mangyari sa atin na maging kaaway tayo ng krus ni Kristo. Pilipos chapter 3 verse 18. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi na ang mundo ang nasa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang kamatayan sa krus. At sa official teaching ng Catholic Church, Catechism of the Catholic Church number 1235 at number 2157, itinuturo sa atin doon na sa pagsisimula ng ating paggising sa umaga, anuman ang ating ginagawa, laging magsisimula tayo sa pag-antanda ng Santa Cruz upang tayo ay magpuri sa Diyos, ipagdangal natin ang Diyos, at tayo ay proteksyonan ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang galit sa krus, ang ayaw ng sign of the cross, mga kampon ni Satanas. Ganun lang kasimple yan, Brother Albert. Okay? So, magsisimula na tayo sa pinaka-pangunahing topic natin, Brother Albert. Teka lang, ako po pala ay magbibigay ng whole day lecture o seminar sa Resurrection of the Lord Parish sa Lingayen, Pangasinan. Salamat po sa paanyaya ni Reverend Father Ralph B.J. Maria Magnayi Yipil, Marian Missionaries of the Holy Cross, at syempre ganun din si Brother Ivan Maria. Resurrection of the Lord Parish, Lingayen, Pangasinan. Antabayanan niyo po ang pagdating ng pogi dyan. Yun. Peace of God inside. Amen. So,
Eto na, Brother Albert. Ayun. Mga kapanalig, mainit ang issue ng ano natin ngayon, bansa. Sobra. Sa politika. Apa. Kumbaga sa ano ngayon nagliliyab. Di ba? Brother Jason Mamawal, inaanak ko to sa kasal diyan sa Tarlac City. Dalawa inaanak ko diyan, si Jason at saka si Angelo Dueñas. Parehong mana sa ninong, magandang lalaki. Ngayon, nagliliyab ngayon ang bansa natin sa katiwalian, sa korupsyon, sa mga issue ng mga makakapal ang mukha. Yan ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos na nag-birthday noong nakaraang araw. Happy birthday kay President Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Bakit daw nakikialam ang simbahan, Brother Manny De Leon, sa politika? Bakit nakikialam ang simbahan sa gobyerno? Samantalang mayroong tinatawag na separation o paghihiwalay. Separation ng Estado at ng simbahan. Separation of state and church or church and state. Brother Albert. Tandaan po natin ito mga kapanalig na matagal at paulit-ulit na nating naririnig sa mga kritiko ng simbahan at lagi nilang sinasabi na hindi na dapat makialam ang simbahan sa politika sapagkat ayon sa kanila ito ay labag sa paghihiwalay ng simbahan at ng pamahalaan. Alam mo sa puntong yan, Brother Albert, tulad ng sinabi mo paulit-ulit, kumbaga sirang plaka na yan. Pag may issue, sumagot ang simbahan, tumayo ang simbahan. Teka lang! Separation of church and state. Pag-usap. So, Brother Albert, paulit-ulit. Parang sirang plaka. Ano bang magandang gawin natin dyan? Bigyan linaw po natin. Ayun, ang mahalaga dyan. Yun po ang pinaka-importante dito. Iklaro natin. Yes. Diba? Bigyan linaw po natin ito mga kapanalig sapagkat walang ganoong pinagbabawal ang simbahan or sa simbahan. Sa katunayan mga kapanalig, ito po ay atas o pinag-uutos ng ating konstitusyon para sa pamahalaan at hindi para sa simbahan. Una, sinasabi nitong ang pamahalaan ay hindi pwedeng gumawa ng batas na nagtatatag ng reliyon ayon po sa Article 3, Section 5. Ikalawa, hindi maaaring magkaroon ng batas na nagbabawal sa malayang pagsasagawa ng mga bagay kaugnay ng reliyon. Article 3 ulit, Section 5. Ito ang tinatawag na non-establishment clause at ang tinatawag na free exercise clause. Ibig sabihin, tanging ang pamahalaan ang maaaring lumabag dito, hindi ang simbahan o anumang taong kaugnay ng simbahan. At nakakatawang isipin mga kapanalig na ang isa sa palaging sinasabi ng mga Katoliko daw na kapag sila ay nagsisimba, palagi nilang naririnig sa homily ng pari ay patungkol sa gobyerno. Teka lang, Brother Albert, nagbanggit ka ng Article 3, Section 5. Opo. Yan po ay hinango natin sa mismong Saligang Batas ng Pilipinas, 1987 Philippine Constitution. Siguro mainam babasahin ko, Brother Albert, para mas klaro. Sabi mo nga paglilinaw. Opo. Ang sabi po ng sinasite ni Brother Albert na Article 3, Section 5 of the 1987 Philippine Constitution, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the pre-exercise thereof. The pre-exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Tagalogin ko po, Artikulo 3, Section 5, 1987, Saligang Batas ng Pilipinas. Hindi dapat magbalangkas o gumawa ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon o nagbabawal sa malayang pagsasagamit nito. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng paghahayag ng relihiyon at pagsamba ng walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanman kailanganin ang pagsusulit panrelihiyon sa paggamit ng mga karapatang sibil o pampolitika. For clarification po, mga mahal kong kapanalig, according to the Philippine Constitution, tama yung sinabi ni Brother Albert, maliwanag yung kanyang sinabi, na kung tutuusin,
ang batas na ito, Article 3, Section 5 of the 1987 Constitution, ito po ay napatutungkol sa gobyerno na hindi siya dapat magtayo, bumuo ng isang tinatawag na state religion. Kasi sa ibang bansa, sa ibang bahagi ng mundo, mayroong mga tinatawag na state religion katulad sa England. Meron sila doon yung Anglican Church. Yan ang kanilang state religion. Sa Pilipinas, sabi ng batas natin, Philippine Constitution, malaya ka. Kaya nga po dito sa atin, kahit sino pwedeng magtayo ng sariling simbahan at i-claim niya siya yung totoo. Wala ho iyang pagsalungat sa batas. Kung tutuusin, according to law, hindi mo nga pwedeng sabihin peke yung isang simbahan eh. Sa batas natin. Sa batas. But of course, in reality, sa katotohanan, sa pananampalataya, sa Biblia, ay maraming peke. Isa lang naman ang tunay. Yes. Pero according to the law ng Pilipinas, lahat yan ay malaya na magsagawa ng kanilang mga pagbabalangkas, magsagawa ng kanilang mga pagsamba, magtayo ng sarili nilang pananampalataya o sarili nilang sekta o kulto o relihiyon. Pangalawa, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang pagsusulit sa usaping sibil at pampolitika para ma-discriminate ang isang tao. Ayun. Kaya sa Pilipinas, malayang-malaya tayong gumawa dito. Gusto mo magtayo na tayo bukas ng simbahan natin? Pwede 'yon. 'Di ba? Magpaparehistro lang tayo sa Securities and Exchange Commission para duly recognized tayo ng gobyerno. Kasi pag wala kang registration sa SEC, doon kayo kukonsider na peke. O kaya, Brother John Gutierrez, magtayo na tayo ng ating kulto bukas, magparehistro na tayo. Yan ang importante, maalam natin yung batas. Kaya pag sinabing nagsalita yung pare, Hoy, Pader, meron separation ng state at ng state at ng church o ng church at ng state. Yung nagsasalitang yon 80-80 yun. Hindi niya alam yung totoong nakalagay na provision sa batas. Pag ang pare nag-homily about the government, pag yung pare po ay nag-homily sa kanyang tungkol sa mga usaping issue ng ating Pilipinas, ay hindi po natin pwedeng pagbawalan eh. Katulad na lamang po mga kapanalig sa mga nagdaang administrasyon. Sa administrasyon ni Pinoy, ni Duterte. At saka ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos. Yun. Unang-una, yung 2012 na kung saan sample. Bibigyan po natin sila ng sample. Unang-una, yung 2012, yung kasagsagan na kung saan pinag-uusapan at yung mainit na debate sa RH Law, na kung saan ang gobyerno ng Pilipinas at ang CBCP ay nag-uumpugan. Kaya naman, ang nilalaman ng homily ng mga pari noong 2012 ay against sa gobyerno na kung saan ipinupush nila ang mga mamamayan na gumamit ng contraceptives. Tumututo lang simbahan. Bakit? Sapagkat ito pong contraceptives ay ipinagbabawal ng Diyos sa atin at itinuturo po ito ng simbahan na wag po tayong gagamit ng contraceptives, yung tinatawag na artificial contraceptives na tinatawag. Pangalawa, 2016, kung saan talamak ang kaliwat kanang patayan o ang tinatawag na EJK o yung tinatawag na extrajudicial killings. At nilalaman ng mga homilya ng mga pare nung kasagsagang talagang pinag-uusapan ng mga panahong iyon, na talagang may mga tao na talagang sinasabi nila na ito na naman si Father, namumulitika na naman, pinapasok na naman ng politika, dapat huwag na lang magsalita si Father. Separation church and state na lang tayo. At ngayon, pupunta tayo ngayon 2025. Yung binanggit mo, 2012, 2016, parehong magkaibang pangahulihan, di ba? Yung RH Bill at saka yung EJK. Ngayon, 2025, ano ang mainit na issue sa bansa natin ngayon? No other than the confidential funds ng VP, Vice President, si Sara Duterte, at itong latest, itong flood control. Actually, blood nga ito, maraming dugo na buhos dito Flood control, project na binunyag ng ating Pangulong Bongbong Marcos dun sa kanyang State of the Nation address. Kaya nagsalita ang simbahan. Si Brother Paulo Miguel mag-isa dyan sa Cavite,
may pinadalang message sa akin. Sabi niya, meron daw isang Coach Ariel na nagsasabi dun sa kanyang platform na, nasaan ang simbahan? Ba't kayo nananahimik? Nasaan? Sabi ko nga gano'n, baka nakatira sa bundok yung Coach Ariel na yan. Bakit? Kahit kailan, kapag merong mga isyung moral sa simbahan, ang Santa Iglesia Katolika through the CBCP at ang mga paring individual ay tumatayo upang ipaglaban ito. Yan ang issue, Brother Albert. Tama po. At lagi nilang sinasabi, yung mga kritiko ng simbahan natin na hindi ba pwedeng manahimik na lang ang simbahan at wag na lang punahin ang gobyerno. Lagi nilang sinasabi na mag-focus na lang sa pag-preach at sa pag-share ng Word of God. Total, hindi naman nagbabayad ng tax ang simbahan eh. Teka lang, bago yung pagbabayad ng tax ha, ano yung sabi mo? Mag-share na lang ng Bible. Yes. Mag-share ng Word of God. Yes. Di ba? Bakit hindi na lang dun mag-focus? Opo. Alam po ninyo, pag sinabi pong morality, kasama na dyan yung pagpuna mo sa mga pagnanakaw, sa mga pag-aabuso, sa mga pananamantala, sa mga pagpatay. Tandaan ninyo, ang tungkulin ng mga pari ng Santa Iglesia Katolika at ang CBCP mismo ay tutukan ang moral ng sambayanan. Tungkulin nila yan. Bakit? Sapagkat sila'y mga pastol ng mga tupa. Tayo ang tupa, ang sambayanan ng Diyos. Kaya nga maswerte tayo kasi may mga matatapang na mga obispo, matatapang na mga pari na tumitindig. Inilalaban yung karapatan, inilalaban yung issue sa bansa natin, di ba? Sige, sabi ko nga doon kay Paulo Miguel Mag-isa, no? Kumpare ko yan eh. Sabihin mo doon kay Coach Ariel, maglutang siya ng pangalan ng isang ministro, ng isang pastor, na katulad ng tapang na tinitindig ng Santa Iglesia Katolika. Katulad, isang halimbawa, si Archbishop Lingayen Dagupan, Archbishop Sok Villegas, si Cardinal Ambo David, di ba? So ang daming ano ba ang kwento ng pagbabago ng demokrasya ng bansa? 'Di ba sa pamamagitan ni yumaong Cardinal Sin, 'di ba? Noong 1986, ito ang ginamit ang ating radio station. Kaya nga nagkaroon ng people power man. Noong nagkaroon ng problema kay ERAP, sino uli tumindig? 'Di ba si Cardinal Sin uli? Kaya nagkaroon ng people power ito. Ito na naman Radio Veritas ang ginamit, 'di ba? So mga kapanalig, mas swerte tayo sapagkat tayo ay nasa simbahang mayroong courage ang mga pastol na tumindig para labanan ang mga katiwalian, ang mga pananamantala ng gobyerno sa sambayanang Pilipino. Pero sinabi mo, Brother Albert, tumahimik na lang kayo mga pari, mga obispo, hindi naman kayo nagbabayad ng tax sa simbahan. Yun, ang pinakamahirap doon. At tanda po natin, ang tanong kasi, Brother Marco, ang simbahan po ba talaga ay hindi nagbabayad ng tax? Alam nyo, unang-una, para matumbok natin yan, Brother Albert, no? Pagdating kasi sa usaping politikal, malalaman natin na may iba't ibang uri ng Kristiyano sa ating present time, sa ating panahon. Una, bibigyan kita ng halimbawa, Brother Albert, mga kapanalig, palagay ko, alam mo rin to. Tinuro ko sa iyo to eh. Ayun. Ano yun, number one? A political Christian. Yan yung paniniwala niya na ang tahanan nila, yun na yung langit. At kung ano yung nagaganap sa mundo, maliit, walang halaga, basta importante, nandun siya, naka-stack siya sa bahay niya. Ang tawag niya, walang pakialam. Di ba? Pangalawa, ano yung isa? Yung neutral Christians. Neutral. Sila po yung mga sumusunod sa minimum na tungkulin ng eleksyon, pero itinuturing ito na private affair. Kung ito ay may kaugnayan sa injustice, sila ay neutral. So pagka meron ng nangyayaring injustice, wala silang pakialam, pero bumoboto sila. 'Di ba? Kasi sa kanila ang pagboto private affair 'yon. Kasi alam nyo, kung responsable kang Katoliko Kristiyano, sa araw ng eleksyon, huwag kang bumoto na magnanakaw. Ayun. Ang dami-dami ng issue dun sa isang taong yan Yung isa pa nga kung ano-anong ginagawa, 'di ba? Kung ano-ano ginagawa sa kung saan man. Tapos siya mong iboboto. Yan ang problema doon sa mga neutral Christians. Ano pa, Brother Albert? Non-neutral but non-partisan. Non-neutral siya, hindi rin siya partisan. Ano yung mga yan? Sila po yung mga pumupuna sa paglabag sa karapatang pangtao bilang pagsalungat sa makakristiyanong pagpapahalaga, subalit hindi nagbabanggit
ng mga pangalan o nag-i-endorso ng kandidato. Pagka hindi nagbabanggit ng pangalan, halimbawa meron kang tinumbok na issue, ayaw mo magbanggit ng pangalan, playing safe ka. Yun. Di ba? Tapos nag-i-endorso ka ng kandidato. Playing safe ang tawag dun sa iyo, di ba? So ano pa yung panghuli, Brother Albert? Na neutral at partisan. Aha. Sila po yung mga nakikilahok sa mga panlipunan, sa mga rally at political na issue at kalahok sa partisan politics. So kapanalig, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating palatuntunan na apolohetika. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon sa loob ng 18 taon ng ating programa. Salamat po sa ating management. Una, siyempre yung dating Pangulo natin sa Radio Veritas, Father Anton City Pascual, ang ating kasalukuyang Pangulo at CEO, Reverend Father Roy M. Billen. Siyempre, binuksan niya pa rin sa atin ng opportunity. At ang ating mahal na station manager, Madam Risa Mendoza. Siyempre, ang buong puwersa ng ating himpilan na laging nakaagapay sa pagsasahimpapawid natin. At ang tinig pong ito na naririnig nyo sa loob ng 18 years, salamat sa Diyos, Brother Marco Evangelista, at siyempre kasama natin ang ating partner sa loob na ng 2 taon, Brother Albert Gales ng Diocese of Imus. Siyempre yung 16 years, si Tatang Larry Lamco Malyari na sumakabilang buhay noong December 10, 2023. Ayan. So sa December, magse-second year na rin siyang wala sa atin. Dadalaw tayo dyan, Brother Albert. Okay, so mga kapanalig, meron lang akong babasahin dito sa isang nag-chat sa atin. Tumutugon sa pangalang Benchmars Malanum Abkilan. Ang sabi niya, totoong simbahan, Latter-day Saints, Mormons. Totoo si Joseph Smith, sabi Mormon Church. Maraming salamat po. Sabi lang po nila yon. Sabi lang po nila yon. Hindi natin sila pwedeng i-oppose na sinasabi nilang sila ang totoo according to the law. Sabi ng Philippine Constitution, Article 3, Section 5. Pero sa katotohanan, kung pag-aaralan natin ang simbahang tinayo ni Jesus, lumalabas na ang Mormon o yung Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints ay isa lamang po sa mga huwad na simbahan. No? Huwad na simbahan. Bakit huwad? Sapagkat hindi naman si Jesus ang nagtayo niyan. Si Joseph Smith. At marami pang mga iba't ibang simbahan. Swerte lang nila, meron tinatawag na freedom of religion. Freedom of religion, Brother Albert. Di ba? Okay. So, tinalakay na natin sa ating programa itong iba't ibang uri ng mga Kristiyano ngayon. May tinatawag tayong apolitical Christian, neutral Christian, non-neutral but non-partisan, at non-neutral and partisan. Alam mo, number 1 kritiko dyan, yung tinatawag na partisan. Kasi, pag meron kang manok, tapos iba yung paring nakita mo, iba yung sinabi, binanatan yung idolo mo, instead na pag nilay-nilaya mo yung sinasabi ng pari sa homily, instead na isipin mo bakit tumitindigan CBCP doon sa idol mo, tinatalikuran mo lahat yon. Blanco ang isip mo, no? Bakit? Kasi partisan ka. Kahit anong katarantaduang ginawa nung politikong idol mo sa'yo, sarado na yon. Siya na ang lahat ng tama. Lahat ng sabihin niya tama na, di ba? So nakakalungkot po yon. So batay po sa nakararami sa mga turo ng Santa Iglesia ng simbahan, ang ikatlong uri, yung non-neutral but non-partisan, ang para sa mga religious at kaparian. At yung ikaapat na uri, non-neutral and partisan, responsibilidad yan ng mga laiko. Number 1, hindi po pwedeng manahimik lang ang simbahang Katolika kasi meron siyang moral obligation. Habang nakikita niya na ang society na kanyang ginagalawan, na siya nating kinaroroonan pare-pareho, ay nilalapastangan, ginagahasa na ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, ng mga buhaya, ng mga makakapal ang muka. Kailangan tumayo ang ating kaparian, ang mga leader ng Santa Iglesia Katolika upang makamit natin ang katarungan at makita ang hindi pantay na pagtrato ng batas sa mga, lalo na sa mga mahihirap na mas napapaboran ang mayayaman, may kapangyarihan at may backer, may mga padrino. Di ba? Yan ang Santa Iglesia Katolika. Kaya nga ang hamon ko,
Pwede bang magbanggit kayo ng isang partikular na ministro o pastor na tumitindig katulad ng tindig ni Archbishop Soc Villegas? Ayun. Ha? Marami pa yan. Yung sa EGK, yung EGK tuloy, EJK, di ba? Yung pare na nandun sa Cardinal Senate. David. Hindi, nasa Senate, yung pare, nakalimutan ko yung pangalan. Yan, ang dami kasi nila di ba? So, yan po mga kapanalig. Number 2, Brother Albert, anong pwede natin ibahagi? Hindi pwedeng manahimik ang simbahan, lalong-lalo na kapag ang kalikasan ay nasisira, sapagkat ang Diyos ang siyang lumikha nito, at ito ay hindi maaring lapastanganan ng tao. Nilikha ng Diyos ang daigdig na may kaayusan, subalit dahil sa kasakiman at sa pagiging ganid ng mga tao, ay unti-unting nasisira ang mundong ating ginagalawan na siyang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So meron din tayong obligasyon. Opo. Sa kalikasan, di ba? Opo. Kaya importante yan. Meron tayong mga paninindigan. Tandaan po natin mga kapanalig, ang mga nasa pamahalaan ang dapat na mangungulang mga magnakaw. Ha? Ano ba? Mga lagad mga dapat. Akala ko magnakaw. Subalit, dahil sa kanilang kasakiman at sa tindi ng suhol o yung tinatawag na SOP. Standard Operating Procedure ba yan? Nakakalimutan na po nila, Brother Marco, mga kapanalig, yung tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Anong tawag din ni Pope Francis tungkol sa kalikasan? Meron siyang ano dyan, yung letter niya po. Meron, anong tawag doon? Meron pa akong sa biyahe ko nagtanong yung inaanak ko, si Jason Mamawal, sabi niya, Ninong, akala ko nasa Korea ka pa, kararating ko lang po nitong nakaraang araw, no? Dapat nga hanggang October 25 pa ako, kaso may mga obligasyon tayong gagampanan pa, kaya naiwan yung dalawang ate ko doon. Shout out kay Ate Rose Kilab at kay Ate Cora Panya. Naiwan ko dyan sa Sosan City, dyan sa South Korea. Iniwan ko talaga doon sa pamangkin namin. Kay Hasmin at saka kay Amor. Shout out sa kanila dyan. Okay. So number 3, Brother Albert. Ang Panginoong Diyos, hindi maaaring manahimik ang simbahan, lalong-lalo na kapag ka po ang Panginoong Diyos na mismo. Laudato Si. Yun, Laudato Si pala. Asok sa isip ko makalimutan ko na naman. Laudato Si. Sige. Anong mangyayari? Hindi pwedeng lapastanganin. Opo. Hindi po maaaring lapastanganin ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa na lamang po noong sinabi ng ating dating Pangulong. Taga lang. Ang kalikasan hindi pwedeng lapastanganin. Di lalo na ang Diyos. Ayun. Di ba? Bakit? Bigyan mo ng halimbawa. Siya po kasi yung lumikha. Yan. Siya po yung lumikha sa ating lahat. May sample ka ba ng paglapastangan sa Ay, meron po. Yung sinabi ng ating dating Pangulong Duterte. Ano sabi? Sabi niya, God is stupid. Stupido. Yun. At yung ating Panginoong Jesucristo ay nakabayubay sa krus. At bilang mga mananampalataya, marapat lamang na ipagtanggol natin ang ating Panginoong Diyos at manindigan ang simbahan laban sa mga nangiinsulto at kumakalaban sa ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay Katoliko, subalit tikom ang iyong bibig, nakapikit ang iyong mga mata, at nakatakip lamang ang iyong tenga. May tawag dyan. Unggoy. Unggoy. Ganun. Diba? Unggoy. Ano mangyayari kung tikom ang bibig mo, nakapikit ang mga mata mo, nakatakip ang iyong tenga, habang ang Diyos ay nilalapastangan? Dapat sa'yo ay mahiya ka. Mahiya tayo. Ito pang nakakalungkot Sa Senado, may isang senador doon na lagi mo kang bibig na siya daw ay guided by the Holy Spirit. Tandaan po natin mga kapanalig, kailanman ay hindi mananahan ang Espiritu Santo sa mga taong sinungaling. Kung ang Espiritu Santo ay katotohanan, hindi kailanman guided ng Holy Spirit ang taong walang ibang iniisip sa kanyang utak, kundi karahasan, pagpatay, kawalan ng katarungan, at pagwawalang bahala sa mga mahihirap. Wala siyang pagpapahalaga. Yun. Sinungaling, tapos sasabihin mo guided. Yan ba si Senator Bato de la Rosa? Ayaw kong banggitin paano naman si Brother Joel? Yun. Sabi ni Brother Joel Villanueva, di ba? Yung dramatic actor sa Senado. Kaso sabi nung isang sabi ni DE ba o ni Assistant DE ng Bulacan,
meron daw kaugnayan doon sa flood control project Malalaman natin ang katotohanan na yan. Diyan natin hihingiin ang gabay ng Espiritu Santo, no? Diyan natin hihingin ang gabay ng Espiritu Santo upang talagang matuklasan natin ang katotohanan. Kaya ipagdasal natin yung ating bagong talagang DPWH Secretary na si Secretary Vince Dizon para maging guided siya, magkaroon siya ng courage para lahat ng mga katiwalian dyan sa DPWH na nabulgar na, talagang magkaroon ng hustisya. Makulong ang mga dapat makulong at makasuhan ng plunder kasi maganda kasong plunder dahil walang bail ang plunder, di ba? So mga kapanalig, tandaan po natin, pag sinasabi ng iba, wag na mangialam ang simbahan, total hindi naman sila nagbabayad ng buwis. Ito lilinawin natin, totoo ba na hindi nagbabayad ng buwis ang simbahan? Una, bago po natin sagutin yung sinasabi ng mga taong sinungaling na nagsasabing hindi nagbabayad ng buwis ang simbahan, ang tanong, sino ang simbahan? Ano ang simbahan? Una, ang simbahan ba ay tumutukoy lamang sa mga pari, binubuo ng mga obispo, kardinal, santo papa? Hindi po. Sino ang simbahan? Tayo po ang simbahan. Hindi lamang po si father, hindi si bishop, hindi si kardinal, hindi si sister, kundi sa kabuuan, kasama tayong mga laiko sa simbahan, bahagi ng katawang mistiko ni Kristo. For example, kapag si Padre Roy Villen nagpunta sa grocery store diyan sa tabi natin at bumili ng mga pangangailangan, mga basic needs niya, basic commodities diyan, siya ba ay exempted sa pagbabayad ng buwis? Ay, Padre Roy Villen, pari ka pala, wala kang 12% tax, wala kang anumang babayaran. Hindi yung totoo yun Wala bang makikitang value added tax dun sa resibo niya? So, ibig sabihin, nung si Padre Roy Villen, ang Pangulo ng Radio Veritas, ay bumili ng mga produkto na pangangailangan, basic, matik po yun, nagbayad siya ng buwis. Di ba, Albert? Totoo po ano pang halimbawa? Kapag po halimbawa, yung aming kababayan na si Cardinal Tagle ay kumain sa isang fast food chain, siya ba ay exempted sa pagbabayad ng buwis? Wala. Nakita siya, sikat ka, Cardinal Tagle, ikaw dapat yung naging papa. Exempted ba siya, no? Ay, hindi. Talaga? Opo. Bakit? Sapagkat, tandaan po natin, kapag ka po si Cardinal Tagle ay nagbayad sa cashier ng kanyang mga binili, halimbawa, spaghetti, burger, fries, o kung ano man po yung pagkain na yon, makikita po doon sa resibo na yon, sa official receipt, yung 12% value added tax. Talagang may palo agad. May palo so, po meaning agad. to say, pag bili mo sa fast food, matik, nagbayad ka ng buwis. Yun. Pero pari ka, cardinal ka. Opo. Di ba? Pangatlo, kung halimbawa, after the program, niyaya ako ni Brother Marco na kumain sa fast food din. Parinig ko naman. Di naman, kasi na-miss ko to Ay, ang nanlilibre si Major Carmelo Cortez. Pwede. Kaya kaso nasa Amerika pa ngayon Halimbawa, sabi sa brother, kain tayo sa isang buffet, sa kilalang buffet. After namin kumain, syempre, bill out. Panigurado, makikita namin doon yung tinatawag na 12% value added tax. Actually, kahit senior citizen may bayad. Ayun. Naliles lang ng 20%. Di ba? Tandaan po natin mga kapanalig. Si Padre Roy Villen, nag-grocery, makikita niya sa original receipt, sa OR, may binayaran siyang tax base sa total ng kanyang napamili. Ganon din po yung halimbawa, kumain si Cardinal Tagle sa isang fast food chain, meron po siyang binayaran. Ganon din ako, kung ililibre ko si Brother Albert, kung meron pa tayong budget, meron din pong nakalagay na tax doon sa ating resibo. Sa makatwid, mga kapanalig, tayo pong lahat nakabilang sa simbahan ay automatic nagbabayad ng buwis. Kaya mali ang aligasyon na hindi tayo nagbabayad ng buwis. Magpapanalig, nasa uling bahagi na po tayo ng ating programang Apologetica. Napakasarap ng ating pinag-uusapan, Brother Albert. Nagsimula tayo sa exaltation ng Holy Cross. Yung mga symbol ng mga Kristiyano, hindi pwedeng wala yan. Kaya yung mga umatake sa sign of the cross ng Roman Catholic Church, mga wala kayong alam sa kasaysayan ng ancient Christian. Pangalawa, yung tungkol sa issue ng separation ng church and state.
Ha? Hindi nyo alam ang sinasabi nyo pagka nakarinig kayo na nag-homily, kinundina ang simbahan, kinundina ang gobyerno, pinuna ang mga katiwalian, ang pang-aabuso. Sinabi mo, "Oy, di ba may separation ng estado at ng simbahan?" Hindi mo alam yung sinasabi mo according to the Constitution ng Pilipinas. Ha? Wala kang alam. Kaya wag mong gamitin yan. Mag-aral ka muna bago ka magsalita. At pangatlo, itong pinag-uusapan natin, Brother Albert, yung tinatawag natin mga pang-aabuso dito sa tinatawag na makakapal ng mukha, di ba? Tapos may mga gaganti. Panay ang banat ng mga pari ng mga obispo ninyo, di naman kayo nagbabayad ng buwis. Pinaliwanag nga namin ni Brother Albert kahit pala bumili ka lang ng candy, meron ka ng binayarang tax. Ayun. Ngayon, tayo ang simbahan, binubuo nating mga laiko at mga pari. So pagka ang mga pari ay namili ng mga basic commodities, matik yan, kahit damit, pantalon, sapatos, pagkain, nagbabayad po ng tax. Kaya wag nyong gamitin sa amin yan na hindi kami nagbabayad ng tax. Bakit? 80. Una, kailangan pong magbayad ng buwis. Alam natin yan. At ang tamang buwis ay dapat bayaran sapagkat nararapat para sa ikaunlad ng ating bansa. Kung nagagamit ang buwis sa tamang gawain, sa mga proyekto ng pamahalaan, hindi ninanakaw ng mga kung sino-sino mga demonyo, ang pagbabayad ng buwis ay very biblical. Opo. At ayon din po ito sa turo ng ating Santa Iglesia. Di ba si Jesus, sabi niya, kaninong mukha itong nasa pilak? Yun. Sabi niya, Si Cesar po. kay Cesar po. O ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin nun, kung may babayarang buwis, bayaran mo para kay Cesar. Di ba? Yan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bilang mananampalataya at kabilang sa Santa Iglesia ang tinatag ng Panginoong Jesucristo, meron tayong, paulit-ulit ko nang sinasabing, moral obligation sa ating bansa. At kinakailangan na gawin natin ito, tupdin natin ito. According to the official teaching of the Church, Catechism of the Catholic Church, number 2240. Anong sabi, Brother Albert? Submission to authority and co-responsibility for the common good make it morally obligatory to pay taxes, to exercise the right to vote, and to defend one's country. Di ba? Number 1, official teaching po ito ng simbahan. Kaya yung atake nyo, ang simbahan di nagbabayad ng buwis, di nyo alam yung sinasabi ninyo. Kasi nasa official teaching po namin yan, number 2240, nakalagay dyan na ang submission sa authority, sa nasa kapangyarihan, co-responsibility for the common good, make it morally obligatory magbayad ng buwis. Tandaan nyo po yan. So, yung mga attacker namin, intindihin nyo muna kung ano ang official teaching natin, Brother Albert. Pangalawa, kasi kanina binasa po natin ang CCC, o yung Catechism natin. Ngayon, ano yung pamantayan ng simbahan tungkol sa pagbabayad ng buwis? Basahin po natin ang Hebreo chapter 13 verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. So maliwanag, naniniwala tayo dyan, Brother Albert, di ba? Napakalinaw po, mga kapanalig, na kailangan nating sumunod sa mga namamahala sa atin. Pero hindi po ibig sabihin, mga kapanalig, na tayo ay maging mga uto-uto. Ano ba yan? Sabihin, sapagkat tayo ay may ang Diyos gusto sa atin maging matalino tayo. Ayaw ng Diyos na tayo mangmang Ayaw ng Diyos na bobo tayo, kaya nga tayo binigyan ng paraklit para magkaroon tayo ng gabay. Kung uto-uto tayo, kahit na yung ating idolong politiko magnanakaw na at bibigyan natin ng justification dahil gusto lang natin siya, dahil kababayan natin, kasalita natin. Di ba? Minsan gano'n ang dahil nabigyan tayo ng kaunting tulong, ay kahit anong gawin yan, idol ko yan. Nawawala na. Ang tawag na sa atin doon, hindi na Kristiyano. Ang tawag sa atin, uto-uto, Brother Albert. Di ba? At talagang napakalino po na talagang kailangan nating sundin. Pangalawa, at sa paano paraan natin lamang may papakita na tayo ay nagpapasakop sa ating pamahalaan. Ito ay paraan ng pagsunod sa batas na makakabuti para sa atin at pagbabayad nga po ng tamang buwis.
Tama po na marinig po natin mga kapanalig or narinig po ninyo, gaya po ng sinasabi natin kanina, na dapat tayong magbayad ng tamang buwis sapagkat ayaw ng Diyos ang tax evader o ang pagiging di tapat sa pagbabayad ng tamang buwis. Ito po ay malaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Inuutos ba ng sa ating banal na kasulatan na tayo po ay magbayad ng tamang buwis? Mababasa po natin sa Roma chapter 13 verse 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan. Ito po mga panalig, malinaw. Ang hindi pagbabayad ng tamang buwis ayon sa turo ng simbahan ay pagnanakaw. Kaya nga mga kapanalig, na kung tayo man po ay businessman, may mga properties, for example, mga properties, kailangan natin magbayad ng amilyar. Yun. At magbabayad po tayo dapat ng tamang buwis. Tayo mga mamamayan ay nagsisikap na magbayad ng tamang buwis. Subalit, may mga tao talaga na nasa kapangyarihan, na nasa pamahalaan, ang tila yata nagkaroon na ng kakapalan ng muka, at tila bang hindi nasisiyahan sa kinsenas katapusan na sahod. Ang iba ay kumukupit pa at sa kaban ng bayan na nagmumula sa ating buwis. Alam naman po natin mga kapanalig na sa kasulukuyang panahon natin, ang mga nagdaang araw, sa mga nagdaang linggo, ay may mainit po tayong issue na kung saan kinakaharap po natin yung tinatawag na paggagastos ng pondo ng bayan sa flood control project. No? Ito po ay winawaldas, pinangsusugal at ginagamit para sa pansariling kapakanan at kapritsyohan. Kung saan may mga kasabwat mula sa mga sangay ng gobyerno, sa mga kontraktor, nadamay pa nga yung company namin eh. Talaga? Ayun, pero hindi po totoo po yun. At may mga pinangalagaan. Dapat pala ipatawag kayo sa Senado. Pero awa naman ng Diyos, kinorek naman na nila. Okay. Opo. At kung saan may mga kasabwat mula sa mga sangay ng gobyerno, kontraktor, may mga pinangalan ng senador, congressman na di umano ay kasabwat daw sa korupsyon, at ang iba po ay tumatanggap ng padulas mula sa bidding ayon sa Department of Finance. Ito po. Ayon po sa Department of Finance Secretary na si Secretary Ralph Recto, anomalous sa bidding, those flood control project have cost the Philippine economy up to 118.5 billion from 2023 to 2025. Alam mo, Brother Albert, dahil sa sobrang korupsyon, pati pagsasalita mo, nakukurap. Yun, nakukurap na. Masyadong gustong-gusto mong idiin na talagang ang corruption malala na, di ba? Sobrang lala. Actually, sa totoo lang, hindi lang naman yan ngayon. Opo. Matagal na yan, no? Matagal nang umiiral yung mga corruption na yan. Masalamat nga sa Diyos at ang mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang SONA ay talagang nai-open to sa public. Kaya ngayon, dun sa pamamagitan ng kanyang website na isumbong sa Pangulo. Ang dami na ngayong mga mamamayan na dati tahimik, nagsasabi na ngayon doon, di ba? So tandaan niyo po mga kapanalig, marami tayong gustong i-discuss eh. Actually, ni-research mo pa, Brother Albert, yung mga big ticket projects di ba? Umabot pa nga yan, nakatanggap ng bilyong-bilyong piso. Pero syempre, limitado naman tayo sa pagtatalakay ng ganyan. Ang aking masasabi na lamang ngayon, tayo po maging vigilante. Tayong mga mamamayan, maging vigilante tayo. Kung meron po kayong alam sa inyong mga lugar, probinsya, mga lugar, munisipyo, city, di ba? Na may mga katiwalaan ng inyong mga local government officials, mayor, governor, congressman, pati senador, isumbong nyo sa Pangulo dun sa internet para makarating sa kanya yan, at yan ay talaga namang tututukan. Okay? So, isa lang ang dasal natin. Pagharian tayo ng katotohanan at tapang ng Diyos para mabunyag ang lahat ng masama. So, sa ating pagtatapos, Brother Albert, gusto ko lang basahin tong isang text ng ating isang listener, Brother Luis Santos. Pwede pong pakigreet mo yung magiging model at talent ko na si Alem Porcincula. Happy birthday ngayong araw, September 14. No? Happy birthday, Alem. Galing ito kay Brother Luis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, dyan po sa Mandaluyong City. Salamat po and God bless. Ay, ito ay kasama to ni Brother Louis
Louis Hermosa, ang may-ari ng PGH. Siyempre, nag-remind sa akin si Sister Ate Belen Rivera, Laudato Si. Yun yung pinag-uusapan natin kanina. At sa ating pagtatapos, Brother Albert, maraming salamat po sa mga taong patuloy na nagtataguyod sa atin para sa ating mga apostolate. Alam mo, ang laki-laki ng magiging kakaharapin kong gastusin ngayon kasi yung mga seminarista ko, meron silang mga simple profession at saka perpetual profession at may retreat, preparation sa kanilang ordination. Kung gusto niyo pong tumulong, ay willing po akong tumulong para sa ating mga seminarista ng Society of Mary Help of Christians, nakabase po sa Parañaque. Iba po ito sa Salesians of Don Bosco. Magkaiba po. Yung Society of Mary Help of Christians, yan po ay isang payos sa community na itinayo natin para po makatulong sa mga gustong magpari pero late vocation na halos. Maraming salamat po sa mga tutulong. At siyempre, speaking of tulong, maraming salamat po sa aking mahal na sister sa Cursillo Movement, ang leader o tinatawag na hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City, ang ating ginagalang Kapitana Evelyn Tan Arago. Maraming salamat, Kapitana Evelyn Tan Arago, at sa iyong buong pamilya sa patuloy na pagtulong sa ating apostolado. Siyempre, salamat din kay Brother Arnel Borromeo, kay Noemi na kanyang anak at sa kanyang buong pamilya, kay Brother Eric Castillo at sa kanyang may bahay na si Mary Ann, dyan po sa Caloocan PNP. Maraming salamat po. At sa iba pang mga taong tumutulong sa atin lagi, Sister Purisima Arciaga, nariyan po sa Italia, at ganoon din po si Brother Carmelo Villanueva Cortez. Maraming salamat, Brother Carmelo, Major Carmelo, at sa iba pang mga taong may puso na handang tumulong para sa ating misyon. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista. Po si Brother Albert Gales. Kami po ay nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Salamat po.